Representative Paulo Pulong Duterte ang kredibilidad ni Jimmy Guban, ang panibagong testigo sa isinasagawang pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom. Yung bang testimony mo sa Blue Ribbon Committee at yung testimony rito pareho? Hindi po, Your Honor. Nung nandun po ako sa committee. Ibig sabihin, doon sa Blue Ribbon Committee, nagsinungaling ka, pero dito, totoo sinasabi mo. Ito po, Your Honor, yung totoo dahil Sagutin mo ako, sa Blue Ribbon Committee, under oath ka, nagsinungaling ka. Yes, Your Honor. Inaamin mo ngayon yan. Yes, Your Honor. At under oath ka ngayon, nagsasabi ka ng totoo dito sa aming committee. Yes, Your Honor. Alam nyo kasi, nanonood ang taong bayan eh. Hindi ba? Opo. Napakahirap paniwalaan na magsasabi ka ng iba sa Senate Blue Ribbon Committee, ang sabihin mo dito, iba rin yung sinabi mo, at dito, ang binabanggit mo, katotohanan. Paano kami maniniwala sa'yo? Alright, welcome back to my channel mga guys. And today, si Congressman Pulong Duterte po ay nagsalita na patungkol dito sa hearing. Alam naman natin ang kahapon, nag-hearing ang Kamara sa kanilang Quadcom at very obvious naman yung Quadcom na yan, na ang punteriya talaga niyan ay sina Duterte kasi andyan na yung investigasyon sa EJK, yung sa Pogo, yung sa drugs, at pilit pa nilang idadawit itong si Michael Yang. Alam nyo, itong si Michael Yang mga guys, naalala ko sa pandemic, malaking tulong to si Michael Yang kasi siya ang unang nagpang-negotiate na mabigyan tayo agad ng vaccine from China. Naalala nyo yun? So, si Michael Yang talagang nakatulong yan at pilit dinadawit nila. At saka wala naman talaga pangalan ni Michael Yang dyan. Ayan. At eto na nga, si Pulong Duterte mga guys, at nagsalita na patungkol dito kay Jimmy Guban. Alam naman natin si Jimmy Guban, na isa na po itong convicted criminal sa pagsisinungaling. At saka, yung conviction po niya ay panghabang buhay na. Habang buhay na makukulong ng mga tao na yan. Wala nang makukuha tayo dyan. Hindi po na pwedeng idemanda kasi for life na yan. So yung para sa kanya, he has nothing to lose. He has nothing to lose. That's why na kung ano-ano na lang mga pasabog ang mga binabanggit niya. At ang problema kasi dito kay Jimmy Guban, ni walang ebidensya na makonect itong sina Pulong, si Michael Yang at si Hans. Wala pong ebidensya. Pawang hearsay. Bakit hearsay? Meron lang daw isang tao, itong si Alias Small ang nagsabi na kina Pulong yan at kina Mans at itong si Michael Yang, yung mga shipment na yan. Yun lang. Hanggang doon lang. Walang direct ebidensya, walang direct testimony na si ganito, mayroong ebidensya, andito pangalan nila, kaya sa kanila ito. Sinabi lang ni Alias Small. Sino ba yan si Alias Small? So, yan mga guys, makikita natin yung pattern sa pagsasalita niya dito sa affidavit niya na mayroong gumawa. Ang pakay lang talaga, ipahiyain lang ang mga pangalang Duterte. Kailangan lang maisabit na ako sa paninira nila. Yun yung nakikita ko sa testimonya niya kahapon. Inabangan ko. Ang haba ng testimonya nitong si Jimmy Guban. Parang grandstanding. Pero kung pakinggan mo talaga, walang direkta ebidensya. Yun lang, sinabi lang nung isang tao. At ang problema sa kanya, intelligence officer siya. Intelligence officer, sabi niya, sila daw ang nakahuli doon sa shipment na yun. Bakit siya nakakulong? Sinabi pa niya na nagsinungaling daw siya sa Senado kasi at tinakot daw siya itong si Paul Gutierrez. Na-interview kahapon si Paul Gutierrez, isang reporter po yun nag-profile na kailangan ma-verify yung mga sinasabi mo. Kasi madalas na sinasabi daw niya ay nagkakasakit siya, meron siyang high blood, ganyan-ganyan. So andun yung reporter to verify yung mga excuses na sinasabi niya, authentic, totoo. Nagsalita kahapon yan, si Paul Gutierrez ba yun? Oo. Yun nga mga guys, pilit na idadawit lang nila ang pangalang mga Duterte family dito sa drug issue. My goodness. Nag-file pa nga si Pulong, ng hindi na makakailag ang mga official dyan sa pinahal ni Pulong na mandatory drug test.
yung drug issue pa ngayon. Bakit walang imik kayong mga ito si Lisa Marcos? Wala kayong imik, Lisa. Wala kayong response dito kay Kati Binag. At ito naman Kongreso, kung magkuha kayo ng mga testigo. Ito si Kati Binag, direct witness. Eyewitness pa. Andyan sa mga pangyayari patungkol sa droga. Sinasabi nyo, yung komitiba nyo is yung sa drugs. Ito, drug issue, direkta merong witness. Diyan pa kayo kumuha ng witness na matagal na nakukulong, konbiktado na, at habang buhay pa, makukulong. Makikita natin mga guys kahapon, yung mga line-up ng mga congressman. Klarong-klaro yung mga minions niya, yan minions si Tambaluslos. Alright, tunghayan natin tong response po ni Congressman Pulong po dito sa issue na to. Let's go. Representative Paulo Pulong Duterte ang kredibilidad ni Jimmy Guban, ang panibagong testigo sa isinasagawang pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom. Binuo ang Quadcom upang pag-isahin na lang ang investigasyon ng mga kongresista kaugnay ng illegal na Philippine Offshore Gaming Operations o POGOs, illegal drug trade at extrajudicial killing sa kasagsagan ng anti-drug war ng dating Administrasyong Duterte. Ayon kay Congressman Duterte, questionable ang kredibilidad ni Guban at walang basihan ang kanyang mga pahayag. Ito ay lalo na't na-contempt na anya ng Senate Blue Ribbon Committee si Guban dahil sa pagsisinungaling nito. Araw ng Biyernes, August 16, nang iharap sa public hearing si Guban at dito binawi niya ang mga naging unang pahayag sa Senado noon kaugnay ng nadiskubreng bilyong-bilyong pisong halaga ng shabu sa magnetic lifters noong 2018. Ngayon, idinadawit na nito ang mga personalidad na malapit sa pamilyang Duterte. Kabilang na si Representative Duterte, Attorney Man Scarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, at maging si Michael Yang na dating Presidential Economic Advisor ni dating Pangulong Duterte. Nanonood ang taong bayan Hindi ba? Opo. Napakahirap paniwalaan na magsasabi ka ng iba sa Senate Bulletin Committee, ang sasabihin mo dito, iba rin ang sinabi mo, at dito, ang binabanggit mo, katotohanan. Paano kami maniniwala sa'yo? Your Honor, yung katotohanan po ngayon ay inilabas ko dahil tinatakot ako nila during that time. Marami pong nangyayari during that time. Marami pong namamatay. Ngayon po nakita ko po na maganda ang pagserbisyo para sa justisya ng ating bayan. Tinawag namang hearsay o chismis ng abogado ni Yang na si Attorney Raymond Fortun ang mga pahayag ni Guban. Lalo na't wala naman ang pangalan ni Yang sa anumang shipping documents o naging consignee man ito. Samantala, iimbitahan naman ang mga personalidad na binanggit ni Guban sa susunod na pagdinig ng Quadcom. Ayon kay House Committee on Dangerous Drugs Chairperson, Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, mabigat ang aligasyon ni Guban na may nagpapalusot ng mga iligal na droga sa customs. Anong motibo? Bakit nagbago ang iyong desisyon, no? At nag-recant ka ng iyong statement? Ang sabi naman niya, gusto niyang magkaroon ng totoong hustisya dahil napilitan siyang sabihin yung mga hindi dapat niyang sabihin. So, kaya yun ang pinaka-point na nagulat. No? Apparently, there seems to be a pressure nung siya ay tumistigo noon na kung saan, naging dahilan para din siya ikulong. Umaasa rin ang kongresistang mapatutunayan ang ugnayan ng illegal POGOs, drug-related killings at illegal drug trade sa ginagawang investigasyon ng House Quadcom. Yan ang sinasabi nilang pressure. Tanong ko lang, Congressman Barbers, yung mga sinasabi niya pressure, yung tinatakot siya, na-verified na ba yan? Authentic na ba yan? Yung nga mismong affidavit niya, hindi nga notaryado Yun ang dapat nating itanong. Verifikado ba yung sinasabi niya tinatakot siya, napapatayin siya? Itong si Paul Gutierrez, na-interview niyo na ba? Yan ang kailangan niyong gawin. Ang problema sa inyo, kahapon mga congressman kayo, bakit walang nagtanong sa inyo na kung ano ang solid na ebidensya dito sa koneksyon ni kina Michael Yang, ito kang Pulong Duterte at kay Hans? Anong ebidensya? Walang nagtanong sa inyo kung ano bang ebidensya, walang nagsabi sa inyo na patunayan mo yan, Jimmy Guban, yung mga aligasyon nyo. Wala. Yung mga pattern ng tanong nyo, pilit nyo pang pinapabanggit yung first family. Sinong first family? Alam naman ng tao
Kailangan mo pa talagang ipababanggit-banggit dyan. Ito pang si Jimmy Guban, pag mabanggit niya lang ang pangalan nitong si Mans Carpio, at agad-agad na i-connect na asawa ni Vice Presidente. Di ba very obvious na scripted yung testimonya mo, Jimmy Guban? Nakakaawa kang Jimmy Guban ka. Nagpagamit ka. Akala mo minus yung sentensya mo? Namumblema nga ngayon na magkaso sa'yo. Ang dami pang gustong magkaso sa'yo sa mga kasinungalingan mo. Eto na ngayon mga guys, ang ganti. Ang ganti ng administrasyon sa mga nangyayari. Siyempre, una, kumalas si Sara Duterte at lumabas na ngayon yung pulburon video at sinigundahan pa ito ngayon si Cathy Binag at direct testimony na inalok pa siya itong si First Lady ng pulburon. Bakit kayo tahimik ngayon dyan, mga tambalustos kayo? Ito na ang ganti, itong Quadcom na sinasabi nila. At very obvious yung Quadcom patungkol sa Pogo, EJK, at tinutumbok nila doon pa rin kay Duterte. Lahat ng galaw ninyo, di ba nasasayang ang sweldo ng taong bayan sa inyong mga hinayupak kayo? Yung galaw nyo, ever since sa PI, very obvious yung mga halos lahat ng oras nyo dyan sa Congress. Very obvious na paninira lang talaga din sa mga Duterte. Siguro makakarma din kayo mga hinayupak. Alright, pasensya kayo mga guys. At medyo nakapagmura tayo dito sa mga walang kwentang politiko. Okay, patuloy lang tayo mga guys. Babantayan natin itong mga tambalusus ng mga politiko. At sinasabi ko sa mga comments ko dyan na hindi po tayo bayaran. Tayo po ay isang mamamayan na concern. At siyempre hindi kami papayag na api-apihin nyo lang ang pamilyang Duterte. Baka nakalimutan nyo. Ang unang-unang presidente bumaba na pinakamataas ang satisfaction rate ay ang Duterte. At etong si Jimmy Guban, kinukumpara pa niya na mas marami daw yung drugista. Panahon ni Duterte, mas dumami daw kaysa ngayon, mas kumunti daw. Jimmy Guban, saan ka ba nang galing? Katawa naman doon, Jimmy Guban. Alright, thank you for watching, my guys.